Naya, oy, mura magwa ka panihod to, siguro ning uban. Mayong palis! Karon, murag nagkakaon na ron. So mga igsoon, before tamo proceed sa akwang topic, please let us all stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord Jesus Christ, in thy love and mercy, establish a perimeter of protection around this church, and ourselves, and our loved ones, those who pray for us and their loved ones. May the holy angels guard us, and all our possessions, establishing a perimeter of protection around us, rendering us immune from any kind of demonic influence. I ask that no bandage, door, portal, demonic entity, portal, astral projection, or disembodied spirit may enter the space of 100 yards in all directions of us. I ask that any demons within this vicinity or any that should try to enter here be rendered deaf, dumb, and blind, that thou would strip them from all weapons, armor, power, illusions, and authority, that thou would bind, rebuke, and disable them from communicating or interacting with each other in any way. Remove them, sending them directly to the foot of thy cross. Jesus, Son of the Most High, I ask this in thy glorious and most holy name. Amen. Dear Mama Mary, we humbly ask you to protect me, all those present now, and all those peoples in our lives whom we cherish, as well as all our possessions, from any forms of harassments and retaliations, from all evil spirit as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maayong palis pagbalik. Palihog kog lingkod. So mga igsoon, ang unang topic nga gia-assign sa ako ag pagpaambit kaninyo nining the kinds of demonic attack. So, kining klasik-klasing atake sa yawa. By the way, mutuo bang mo yawa? Mura magnihinay ang tingog, magisgot og yawa. Ha? Ayaw lang, Brad, kay basig ma-offend ang yawa. Masuko niya nga atong hisgutan. Realidad. Tinuod dili. Mahadlok ta. No? So, nganong mahadlok man ta? Ayaw ibutang sa inyong unahuna ang kahadlok kung maghisgot ang yawa. Kay matod pa sa atong usa sa atong mga church father, si San Agustin, niingon siya, the devil is like a chained dog. Unsa nang chained dog? Iro nga hiniktan. Chained dog. He can bark, but he can only bite if you go too close to him. So therefore, ang yawa, dahil sama lang na sa usa ka iro nga hiniktan. Bisan pagmangtas na nga iro nga hiniktan. Taman ra siya sa pagpaghot nimo, taman ra siya sa pag-usig nimo. Dili siya kapaak nimo kung dili ka mupaduol sa iyang nahimutangan. Amen? So dili ta ngay mahadlok. So magisgot na ta. Okay ra mo? Hoy! Okay, the kinds of demonic attack. So karon kay hinay magtingog mo tuo lagi mo giyawa? Ha? Mo tuo mo giyawa? Karon og mo tuo mo giyawa, naagid na Revelation gikan pa sa Genesis ngadto sa Revelation sa Biblia, daghan tag bersikulo kapitulo diha nga mabasa nga ana ag giyawa, nagisgot og giyawa. Na karon mo tuo man mo giyawa, nagkakita na mo giyawa? Wa pa? Karon kita gyud mo. Gusto mong magkakita?
lingi, wag tuo. Joke. Okay. So mga igsoon na ayaw ma. So matud pa sa usa ka church father, usa ka exorcist, no? Diocese of Metro Manila, nakaila mo ani, kanang author anang black nga handbook, deliverance book nga black, si Reverend Father Jose Francisco Sequeia. Niingon siya, we must know that the demons will attack us directly and indirectly. So adunay duha ka paagi nga moatake ang yawa sa kinabuhi sa tao. Unsaon man, direktang pag-atake ug usa ka maliputong atake. So direct and indirect attack. And kanang gitawag nato nga indirect attack, it is also called the ordinary attack of the devil. O kanang direct attack, gitawag ka na og extraordinary attack of the devil. So arita sa ordinary attack. The indirect attack is called ordinary attack. Ngano gitawag nag ordinary attack, Brad? Gitawag ka nag ordinary attack tungod kay unsa ka na? Temptation. Temptation is the ordinary attack of the devil. That's why it is called the ordinary attack. Tungod kay kitang tanan nakasinati sa maong atake. Tinuod dili? Tugbaw kuno nang mo agig tentasyon be kay premyuhan atog usa ka sakong asin ipapasan pa uli. Kitang tanan nakasinati tentasyon sa kinabuhi. That's why it is called ordinary attack of the devil. Timtaron ta sa yawa sa tanang paagi aron supako nato ang mga sugo sa Ginoo. No? Temptation to power, riches and treasures. Hayluhon ta sa yawa, i-deceive ta sa yawa, no? Gusto ka gahom, tagaan ka kahigayunan nga makakuha ka gahom sa gobyerno. No? Tintalon ka niya. Mas maangayan pa ka na nagserbisyo karon. Lansa dito, gamitan ng imong kwarta, gamitan ng imong kusog, gamitan ng imong hinagiban aron mudaog ka. Tinaw adile. Realidad. Now, so when it comes to temptation, ani ay usa ka pahimangno. When it comes to temptation, it's better to be prayerful. Aron di ta mahog sa tentasyon sa yawa, mao man iyang litag na to nga aron makasata. So aron di ta mahog sa tentasyon, it's better to be prayerful. Number 1. Paduol ta sa Ginoo. Nganuman kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi, layo gyud ang yawa. Okay? Ikaduha, it's better to be coward. Say coward brad magtinalawan ta. Dili tong talawan nga di ta musukol, but hit and run ba. Kanang salto nga pagsukol sa yawa. Palayo atras kung adunay tentasyon, palayo sa tentasyon. It's better to be coward. Ikatulo, it's better to be humble. Ipaubos ang imong kaugalingon panahon sa tentasyon. Ayaw pada sa tentasyon kay nganuman ang pagpada sa tentasyon nadala ka sa hulhog sa yawa nga mahisama kaniya ang pagkagarbuso. Pride mao na hinungdan ang pagkagarbuso, mao na hinungdan nga napukan ang usa ka angel ug nahimong yawa. Tinuod dili. So mao na realidad. Mao na nga when it comes to temptation, be humble. Because naay panultihon, naay basahon diha sa libro The Humility of Heart. Ningon siya, if you want to acquire all the virtues in life, kung gusto kang makabaton o mga bertud nining kanabuhian, concentrate first on acquiring humility. Ang imo unang targeton day ang pagka mapaobsanon. Kay nga naman kung naa ka sa pagka mapaobsanon, tumpag kanimo ang garbo. Ha? Humility is the crown of all virtues. Ug pildi niya ang pride because pride is the father of all sin. Matud pa sa usa ka libro, before you commit any other sin, you have committed first the sin of pride. Before nimo na-commit ng ubang mga sala, ang una nimong na-commit, nahimo ang pagkagarbuso. That's why when it comes to temptation, be humble. Aron dili ta maanod sa tentasyon. Trust to the Lord. Isalig sa Ginoo ang tanan sa panahon sa tentasyon. Unang Korinto 10:13. So muna mga igsoon, matod pa ni Father Sequeia, he's got aning temptation or ordinary attack. Satan will offer all pleasures in external life, wealth and flesh. Upiran ta sa yawa day, tabangan ta sa yawa, sa tanang kaharuhay ni ining kinabuhian. Bahandi, lawas ng mga kalipay,
kalibutanong kalipay nga man, just to make us forget our souls and refrain from reconciling with God. Ngano? Aron makalimuta nga aduna tay kalag nga luwasunon. Sa panahon nga ikaw makalimot nga aduna kay kalag nga luwasunon, mutig imong kasing-kasing ug makalimot na ka pagpangayog pasaylo sa Ginoo sa panahon nga napukan ka sa tentasyon. Unsa toy tentasyon? Ordinary attack of the devil. Panahon nga makasaka di na kakapayo. Unsay purpose sa yawa nganong tintalon ka? Tabangan kaniya madato. Well, nakita niya usa ka tawo nga grabe ang tinguha nga madato, tabangan kaniya. Bisihon ka sa imong trabaho, bisihon ka sa imong negosyo ngano man. Niingon si Father Sikea, when they have everything, they will no longer attend mass. Tinuod dili. Gigamit na to ang adlong Domingo alang sa atong kalibutanong tinguha, trabaho, negosyo aron ka madato. Igsuon, dili garantiya nga grasya sa Dios kanang naangko nimo rong bahandi nining kalibutana kung nakuha na nimo sa paagi nga laktod nimo gitalikdan ang Dios bisan og nakahibaw ka nga gitawag kaniya sa pagampo sa adlong Domingo. Dili na grasya sa Dios kun dili posible nang tabang sayawa nimo aron ka makuha nimo na ug makalimtan nimo ang Ginoo. Timan-in ninyo na kay ngano man bisihon ta matag Domingo sa laing trabaho aron di ka kasimba sa adlawng Domingo. Amen. So bantay ta ha, tricky kayo ang atak sa yawa. Mauna igsoon unaha ang Ginoo sa panahon sa Domingo. Wa ta did nga mangandoy, but niingon nga himuon yun natong sentro ang Ginoo sa atong inadlaw-adlaw nga panikay-sikay pagpanginabuhi. Matod pa ni Saint Benedict, when you labor and pray at the same time, you're lifting your heart to God. And we know as Catholic that lifting our heart and mind to God is called prayer. So sa ato pa kanang kabisi nimo sa imong trabaho, negosyo ug tanang gimbuhaton niya ng adlaw, kung iuban nimo ang Dios ang pagampo na ang kanunay, imong gibayaw ang imong kasing-kasing sa Ginoo ug kanang imong mga trabaho mahimo ng halad sakripisyo, pwede nang mahimong pagampo alang sa timusbawan sa imong pamilya. Amen. Ayaw kalimti ang Ginoo sa adlawng Domingo. Mao nang ningon si Father Sikea, that's why God allows spiritual suffering. Uday dagang higayon nga gialaw sa Ginoo kining mga espiritual nga kasakit. Physical nga mga balatian, spiritual, emotional, dagang higayon nga gialaw sa Ginoo. Ngano man to remind us that our souls need protection because we are not meant for this life. Para asa man ta? We are meant for the eternal life. Amen. So mo na atong tinguhaon kanunay mga igsoon. Mao na nga matag higayon. Kini lang duha ka butang timan-an nato ni. Kinahanglang masayod ta kung unsay trabaho sa yawa dinis kalibutan. Unsa man gusto niyang bulagon ang relasyon sa tao ug sa Dios. Pasabot, gusto niyang ipahilayo ka sa imong Dios. Maunang matagabi pamalandong before ka matog niya ng gabi baliki ang lihok nimo niya ng adlaw. Kumustaha ang imong lihok niya ng adlaw kung wala ba na makapahilayo sa imong relasyon sa Dios. Basin og naanod na ka sa atake sa yawa nga mao ang tentasyon, tintalon ka nga mubuhat sa tanang butang bisan sa adlaw Domingo aron di ka kasimba niya. Amen. So mo na bantay ta. Ikaduha. Diingon diha ang ikaduhang atake sa yawa extraordinary. Kining extraordinary attacks ang yawa o ang demonyo direktang manghilabot sa kinabuhi sa tao ining upat ka mga paagi. Una, demonic obsession. Ikaduha, demonic oppression. Ikatulo, demonic possession. And ikaupat, demonic infestation. So mao kini ang upat nga mga paagi nga extraordinary attack sa demonyo sa kinabuhi sa tao. No? Una, obsession. Kining demonic obsession, samukon or atakihon sa demonyo ang imagination, memory ug emosyon sa tao. Matod pa ni Saint Gregory the Great, usa ka church father, nga kining huna-huna sa tao, maunay unang atakihon sa yawa kung walay pagbantay. Mao bitaw nga gipahimangnuan ta diha sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8. Stay alert. Watch out for our great enemy, the devil. He prowls around like roaring lion looking for someone to devour. Pasabot,
gipahimangnuan ta nga magmaigmat, magbabinantayon, kay ang atong kontra nga mao ang yawa daw sama sa usa ka gutom nga leon nga naglibot suroy sa atong kaugalingon nga naghulat sa iyang tukbunon. So bantayan nato ang atong memory, emotions ug imagination. Una atake sa yawa, dulaon niya. Pag nakita niya ang tao nga gustong mopokus sa iyang pagampo sa Ginoo, kutawon niya ang imuhang imagination, paslakan og negative thoughts, lustful thoughts, some unclean thoughts. Nganuman aron dili ka kapokus sa imong pagampo pagpaduol sa Dios. Nganong buhaton na niya kay dili siya gusto nga mopaduol ka sa imong Dios, kay ang iyang purpose na sa kalibutan, gusto niyang ipahimulag ang tao sa iyang Dios. Pantay ta? Ha? Tricky ang atake sa yawa, no? So pag nakita niya nga ang usa ka tawo adunay sakit nga kasinatian sa kinabuhi, dunay mga pait nga kasinatian sa kinabuhi, dunay trauma, maro ang yawa. Ipa-flashback na, playback sa imuhang memory, clear kayo, tinaw kayo, daw gahapon lang nahitabo, bisag dugay ng katuigan nga nahitabo. Nga numang ipa-play na, gusto niyang masakitan kanunay ang tao. Kay nasayod siya kung ang tao masakitan kanunay, ang maong tao will be driven by his emotion. Mao nang igsuon pahimangnuan ta ni Saint Gregory the Great. Bantayan nato ang atong imagination, memory ug emotion. Kay mao kana ang unang atakihon sa yawa kung walay pagbantay. Amen? So nakakita ka og mga tao nga negatibo una-una. No? Negative na kanay una-una. Nausab ang mga batasan, negative ang una-una og pagbati, dali nang ma-depress. Grabe mga kahadlok sa kinabuhi. Or the worst, mostly of these obsessed people are suicidal in nature. Di ka daog sa problema, lahos isgot og magpakamatay. So nakay sakop sa pamilyang ingon ana, posible nga obsessed na ang maong sakop sa pamilya. Ikaduhang atake, demonic oppression. Oppression, direktang pag-atake sa yawa nga magdala og bugat nga pagsulay or kalisod, kahadlok, kasakit, kapakyasan sa kinabuhi. Nganong buhaton na sa yawa aron luyahon niya ang tao physically og emotionally og spiritually. Oh? So pasabot nga kining opresyon, lisod-lisoron sa demonyo ang kahimtang sa panglawas sa tao. Di man ini? Panglawas sa tao, kahimtang sa panglawas. Ikaduha, kahimtang sa iyang panalapi. Ug ikatulo, ang kahimtang sa iyang relasyon sa iyang matag-usa sa pamilya. So therefore, kining physical oppression, atakihon sa yawa, tulo ka bahin. Physical oppression, financial oppression, ug relational oppression. So, tulo ka bahin ang iyang atakyon. Physical oppression, atakihon sa demonyo ang panglawas sa tao, pinaagi sa paghatag og sakit. Dunay duha ka balatian, ordinary natural illness o preternatural illness. Ang natural illness makita sa science, madiagnose sa doktor, naitambal nga ihatag sa doktor o mamaayo sa mga tambal nga ihatag sa doktor. Natural ang hinungdan, kusog mo ka og humba, mao nang arthritis. Oh, no? Diabetic kay kusog mo humhum og tamis. Oh, mao na siya, natural nga balatian. Kanang preternatural nga balatian, kanang preternatural illness, mga balatian kana nga ang ugat hinungdan atake sa yawa. Natinga ka nga inig adto sa doktor, negatibo tanan nga mga laboratories. Apan dayag kayo makita sa lawas sa tao nga nagmaluyahon og nagmasakiton. No? Mao na nga natural illness. Mao na sa Binisaya pa, mao na mayon og gidautan. Kay way nakita sa doktor. Pwede po nga naay natural nga balatian apan gisakyan sa atake sa yawa ang maong balatian. Matinga na nga nagsige nagpatambal, nahurot na ang kaptangan o pamaligya, iduol aron ikagasto iduol og mga espesyalistang doktor, ipalit sa mga mahalong tambal, mahalon nga mga ospital apan walay kaayuhan nga nasakmit sa iyang balatian. So posible dual nga natural nga balitian sakyan sa atake sa iyo. Mao nang matinga ka, ang maong sakit mamaayo mo balik. So it is also called preternatural illness, no? Physical oppression, ang panglawas sa tao ang atakihon. Ikaduha, financial oppression. Lisod-lisoron sa yawa ang kahimtang sa financial sa pamilya. Naamoy nindot nga trabaho, nindot negosyo, dagkong kinitaan, pero natinga mo nga muno ning naamay blockage. Murag naay blockage, nagsige ra tag paningkamot, apan wala man tay abot. Ug ni Brother Sherwin pa, ingon siya iyang termino ani, sama ka sa usa ka tawo nga nagsawd og tubig sa usa ka balde nga buslot.
Mapuno dili. Dili mapuno, walay pagkapuno. So blockage, naay blockage sa financial aspect. Okay, mao na ang financial oppression. So sunod, relational oppression. Ang relasyon sa matag usa sa pamilya mausab ang iyang atakihon. Muatake siya relationally. Tamnan sa yawa o garbo matag usa sa pamilya. Gamay lang kay garbo ha. Gamay lang kay garbo. Unsay purpose niya? Gupto niya ang pamilya. Aron di makasinabot ang pamilya, niya i-intensify man sa tao ang garbo. Manggilalis, mao nang daghan karon nga mga igsoong tiunay. Na? Igsoon ba? Manggipatay, manggiaway, waiting ganay, nganuman nang gibugno anang kabilin ni nanay ug ni tatay. Tinuod dili? Nag-away na, nagburukag yuta. Mano ning imong gibahin ako, naaman atong kasagbutan, kanang imo naa dihasdan. Manggiaway. Wa kay klarong relasyon anang imong silingan, labat ra inyong utlanan. Ngano man nag-away mo anang muhon nga naa sa inyong utlanan. Ngano ning muhuna, nganong nidagan ning upat ka dupa, wala man itiil. Awayon mo sa yawa. Relational oppression, relasyon sa matag usa sa pamilya ang iyang gupon. Mao na niingon si Father Sikaya. Satan also attack relationship and finances within families. Atakihon niya ang relasyon sa matag usa ug ang financial aspect sa pamilya. Ngano man, when there is extreme financial hardship, it can lead to family conflicts. Magubot ang pamilya. Blocking grace from God, no matter how hard they try. Bisag unsa ang paningkamot, naay blockage. Murag dili mo abot katong mga grasya nga giampo nimo sa Ginoo. Naay blockage. Mao na nga ningon si Father Sikaya. You should recognize this as attacks by demons. Kinahanglang masayod ta nga atake na ni siyawa. Nganuman, the demon will do everything. Buhaton niya ang tanan so that if you fall into hardship, you will blame God. Muna lisod-lisoron niya kanunay ang tao. Nganuman, kay sa panahon nga malisod ang tao, maglisod ang tao, ug di na kagahom, di na kadaog sa iyang pagsulay sa kinabuhi. Mahisama siya sa demonyo, muribinta ug mumahay, muribilde sa Dios. Tinuod dili. Tanawan ng mga tao nga dunay bugat nga kasinatian, balatian nga way kaayuhan. Ginoo nganong ako man, nganong wa pa man kumaayo. Mumahay tas Ginoo. Ayaw. Ayaw mahayi ang Dios sa panahon sa kalisdanan. Ayaw mahayi ang Dios sa mga balatian, panahon sa bugat nga balatian. Nganuman, instead, pasalamati siya. Nganuman, mao nay sinyalis nga ikaw igsuon gihigugma ka sa Dios. It is a call for conversion. Mao nay nagpasabot nga gihigugma kaniya. Gusto niya nga mabag-o ka kay nakita niya nga nahilayo na ka sa iyang dahan nga iyang gipasundan nimo. Mao nang gikuhit kaniya igsuon di ara. Dili siya buot nga mutuman ta or maanod ta sa haylo sa yawa nga mahilayo ta sa sabakan sa Ginoo. Amen. Kung na kay balatian nga rod, thank you Lord, salamat Ginoo kay imo kong gipahinumduman. Why siguro kanay imong balatian mao pa nay makasantos nimo kung ikaw kanunay kang magampo igsuon. Amen. Mo na itong bantayan, no? So, mo na ang demonic oppression. Sunod nga atake sa yawa kining gitawag og ay matod pa ni Origen usa ka church father. Ang kasakit sa lawas sa tao mahimo ka nang gamiton sa kaaway kung walay pagbantay. Kini atong mga kasakit hulhugan kasi yawa ka nanay ana. No? Nganuman pwede na niyang gamiton. Nganuman aron ang tao mawad-an og paglaom. Ug matod pa ni Saint John Chrysostom, si Satanas mo padayon na pagpanghilabot sa kinabuhi sa tao. Nganuman aron luyahon ang tao. Ug ayaw kahadlok igsuon kay nganuman wala siya gahom gawas kung itugot sa Dios. Therefore ayaw kabalaka kay nganuman kontrolado sa Dios ang tanan. Amen. Naalay higayon nga tugutan sa Ginoo ang daotang panghitabo sa imong kinabuhi aron ka pahinumduman nga ni aksyon na kagkahilayo niya. It is a call for conversion. Amen. So nganong importante ang conversion, Brad? Sa opisina dito sa Bohol, sa Exorcism Center. Kana mga tawo nga nangandoy sa kayuhan. Sa amog yung experience.
Walay kaayuhan nga masakmit ang taong walay kabaguhan. Walay kaayuhan sa taong walay kabaguhan. Mao nang paninguha nga bag-o nimong kaugalingon. Kay nganuman, kung gusto kag ay kaayuhan, balik sa simbahan, balik sa Dios. There is no healing if there is no conversion. So pag-uhon ginato paduol, pabalik sa Dios ang atong kinabuhi. Okay? So demonic possession. Possession, possess na yawaan, gisaniban, mao na. Nya kita ra ba nagtuo ta mao nay pinakahadlok nga atake sa yawa. Kini maposes ng tao. Kini posesyon ang yawa na ang mokontrol sa lawas sa tao. No? Kontrolon niya ang lawas sa tao, way labot ang kalag, no? Mahadlok sa mga balaang butang, no? May pag-ubag-o ang tingog, hitsura mabago, magpakita og dili natural nga kusog, dili natural nga kaalam. Tagnaon na imong sa kanang mga taong poses, mao na iyang buhaton. Magpakita na siya og dili natural nga mga kusog. Now, sa simbahan ingon siya. Kining pagka-possess, kining mga kasinatian nato sa kinabuhi ba? Ang simbahan na nag-ila aning espiritual ug pisikal nga kasakit sa tao. Realidad na sa Catechism of the Catholic Church ug atong sabto na ba 1500 to 1503. Natural realidad ng mga pisikal, espiritual ug nga kasakit sa kinabuhi sa tao. Ug ang atong simbahan naa kanunay tanyag nato ana. Gitanyagan ta sa simbahan og tabang. Unsa man tabanga? Pinaagi anang gitawag nato og grasya sa Dios. Di ba? Grasya sa Dios. So kanang grasya sa Dios nga tanyag sa simbahan adto nato nakuhaon diha sa mga sakramento. So kanang sakramento i-explain na sa atong igsoon karon. Mao nang giawhag ta nga mudangop ta sa mga sakramento kay aron kita mangaayo. No? So mao na nga naitanyag ang simbahan kanunay nining atong mga kabug-at. Mao na particularly 1502 sa Catechism of the Catholic Church. Illness becomes a way to conversion. God's forgiveness initiates the healing. So kini ang atong balatian usa na kaganghaan, kapultahan ngadto sa kabaguhan. Ug kanang grasya sa kapasayloan mao nay magdani mo sa imong kaayuhan. Kung gusto kang mamaayo sa sakit, duol sa simbahan, pangayuha ang grasya, dawata ang grasya, asaman, duol sa sakramento. Unsa ang sakramento? Sakramento sa kumpisal, dawata ang kapasayloan, grasya sa kapasayloan sa Dios. Kay kanang grasya sa kapasayloan mao nay mo bitbit nimo ngadto sa imong kaayuhan. Amen. Mao nay tabang sa Dios nato. Grasya sa Dios. So mao na mga igsoon, no? Unya kining pagkayawaan sa tao, kining mga pagsulay sa tao, apil ning pagkayawaan. Kung ang tao nayawaan, ang simbahan adunay tubag niya na sa Catechism of the Catholic Church 1673. Kung adunay mayawaan, ang gamiton sa simbahan ang eksorsismo. Exorcism, mao nang natay exorcist. Ang exorcist muampo sa mga pag-ampo sa nga magpalaya sa daotang espiritu. Exorcism prayer. Ha? Dili na atos mga pastor. Musamot na. Dito kasi natian mo, kana mga poses, idool sa mga laing reliyon, mga pastor, ay ni grabe, oy, samot no kadugay. Pero diri sa simbahan, hadlok ang yawa sa simbahan. Kay nasayod siya, nga kining atong simbahan Katoliko, mauni ang tinuod nga simbahan, nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Pakpakan na to itong simbahan. Okay? Una. Okay. So, sunod nga atake sa yawa kining gitawag og infestation, no? Dunay mga presensya sa demonyo diha sa mga butang, lugar or mananap. Mao na nga manglihok na ng mga butang, dili masabot nga mga panghitabo sa inyong palibot, mga kasaba. Dunay makita ang usa ka tawo nga ang uban di kakita, dunay madungog ang uban di kadungog. Unya unsa may mahitabo, manglihok na ng mga butang. No? Di uri ka malisang ang inyong bangko nay karaan ninyong bangko ni dagan og 5 kadupa walay naguyod. Limbawt balibo, tuway electric pan perting kusugag tuyok, nya wala nakasaksak. Ha? Muli kas bay kay gigutom ka, ikaw rang usa way nagdungag, muli ka kay gusto kang magdungag. Pag abli nimo nilagubo ang pultahan sa inyong kusina, nakaingon kag way ta naay taw apan wala di ay. Pag duol nimo sa imong rice cooker, gilong aga na ka. Maadyo pod kay mutabang. No? Mo na infestation, ha? So infestation dunay presensya sa yawa sa mga butang, lugar or mananap. Now karon,
Kining infestation, biblical ba? Ay, kana tanan atong gisgutan karon biblical na. Infestation, dunay presensya sa yawa sa lugar butang o mananap. Ang mananap pwede din mayawa ano? Nabitas Biblia, ang panon sa mga demonyo sa dihang gipalayas ni Hesus diha sa lawas sa tao. Asa ni tugpa, asa ni balen? Dito sa baboy, no? Lugar, kanang usa ka lugar na tingamo nga infested. Dunay eskwelahan infested. Mano man, dunay mga immoral nga buhat nga gibuhat niya na mutanga. Tuay daghang estudyante nga buntis kay nang miduwag lato-lato mao na nga buntis. Tuay mga maestro-maestra nang gikabit-kabit. Immoral nga buhat usa sa makakos sa infestation. O di ba ka, pagsugod palaghimo anang maong lugar, kanang maong eskwelahan, diha na'y mga ritual, gipaduguan, gihalaran. Tinuod dili, mao na'y makakos ng infestation. Ha? So mao na mga igsoon, ang musunod nako nga topic, maghisgot siya kining usa sa kining pangutana. Siya'y mutubag ani, maong pangutana. Brad, nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Ha? Mao ni iyang tubagon karon sa sunod akong speaker nga mag-at-at siya aning gitawag na to doorways of the devil or the demonic openings nga mao'y mga hinungdan ngano ang yawa nakasud sa kinabuhi sa tao. Unsa to ang mga atake sa yawa? Ordinary attack o extraordinary attack. Ordinary attack through temptation. Ang extraordinary attack upat. Review lang. Demonic obsession, demonic possession, demonic oppression, o demonic infestation. So mga igsoon, hinaot nga, doon na mo'y nakatunan sa gamay na kong pagpaambit kaninyo. Nya, dili ta mo hadlok sa yawa ha? Santiago 4:7, sukli ninyo ang yawa o mudagan siya. Unsan pagsukol? Pagmasinugtanon kamo sa Dios. No? Unsan pagmasinugtanon sa Dios? Practice cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. By practicing cares, ingon si St. John Chrysostom, by practicing cares, imong gihiusa ang imong kalag sa Ginoo. Ingon siya, if the soul that is united with God is feared by the devil. Ang kalag na nahiusa sa Ginoo kahadlukan sa demonyo. Ug lastly, niingon si St. John Chrysostom, if we are at war with the devil, we are at peace with God. Kung naata nining gera, batok sa demonyo, naata sa kalinaw diha sa atong Ginoo. Amen? Mga igsoon, ubani ko ninyo, dahil ko na to ang Diyos sa ngalan samahan, sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw.